Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. At ayun na nga, grabe. Only in the Philippines. Dalawang topic po tayo ngayon, ano? Una po itong si Abante. Akalain mo, natalo na, nanalo pa. Itong si Boy Dila, matindi. At yung nanalo, natalo pa bigla. Ha? Naiproklama na, ay natalo pa rin. Ang tindi, only in the Philippines. Yung tunay na lehitimo na binoto ng mamamayan ng Maynila dito po sa 6th District ay natalo pa. At ikalawa nating topic, ito pong si Atty. Respicio, yung IT expert, lagi nagsasalita laban sa COMELEC. Ay mayroong malaking aligasyon dito po kay George Garcia, ang chairman ng COMELEC. Di umano nang hingi daw ng 300 million sa isang kandidato dito po sa kumakandidatong representative sa Bohol. So yan po ang ating topic at pag-uusapan. Unahin na po natin si Abante. Alam nyo, kung meron kang dalawang P, kahit natalo ka, pwede ka palang manalo. Basta meron kang dalawang P. Ano yan? Pera at power. Ang tindi. Meron yata sinampa o petisyon si Abante dito sa kanyang kalaban kay Joey Uy tungkol po sa citizenship. Hindi ko alam kung kailan ito sinampa, itong petisyon ni Abante, kung bago magbotohan ba, bago maghalalan, o after ng eleksyon. Hindi ko alam. Pero kinatigan po siya ng 2nd Division ng COMELEC sa kanyang petisyon. Kaya ito po yung balita, no? COMELEC Division declares Abante winner of Manila's 6th District. Antindi, no? So after siguro manalo nito ni Abante sa kanyang petisyon at kung siya ay mauupo, siguradong tatalian po ito ng kadena sa leeg ni Tamba at patatahulin laban kay BP Sara. Ganyan po ang mangyayari. Yung nakakulong, dinampot, dinukot sa kulungan at pinalaya, ngayon tahol ng tahol kay BP Sara. Antindi. Power, pera, abuse of power ang ginagawa. Tapos, ang pagbibintangan nila na magnanakaw, mandarambong, ang pagbibintangan nila ang mga Duterte. Yung ginagawa nila, ibibintang lang nila sa iba para lusot na sila. Kaya lang sobrang kawawa po natin dito po sa administrasyon na to. Pinaka-worst president. Meron na tayo ulit na worst airport. Ang safety ng mga mamamayan, naitala po ang Pilipinas na pinaka hindi safe na bansa para sa mga turismo. Yan po ang record. Nasa internet po yan, i-search nyo. On record po yan. Hindi po yan gawa-gawa natin, ano? So, yan po ang nangyayari. Ngayon si Abante, gustong maupo. Ewan ko kung ano nakukuha nila sa politics, ano? Kapag siguro natalo ka, parang hindi nila matanggap. Kagaya nung governor sa Cebu, si Gwen Garcia, hindi niya matanggap. Hanggang ngayon, epal ng epal. Talo na siya. Parang gusto pang gawa ng paraan. Baka ganyan pa ang mangyari kay Barry Cuatro. Nanalo na natalo pa. Parang hindi nila matanggap, no? Gustong-gusto nilang umupo. Kaya lang, kapag nakaupo naman sila, ang gagawin naman, magnanakaw lang. Pahihirapan ang mamamayang Pilipino. Ngayon, anong gagawin ni Abante kung siya maupo? Babanatan lang ng babanatan ang mga Duterte. Magsisilbi ba siya sa taong bayan? Hindi. Magsisilbi siya sa mga boss niya, sa amo niya. Kung ano iutos. Yun ang pagsisilbihan. Kawawang-kawawa po ang Pilipino. Dito po sa administrasyon ngayon. Lumalala ang kahirapan, ang data, nakikita natin, tumataas, ang mga walang trabaho, ang presyo ng bilihin,
hindi na po mapababa. Patuloy pong tumataas. Tapos gustong-gusto naman nilang umupo. Ayaw naman nila mawala sa pwesto. Pero hindi naman nila ginagawa yung tungkulin nila. Hindi naman sila nagmamalasakit sa taong bayan. Pero, gustong-gusto nilang maupo. Para saan? Kagaya niyan, si Abante. Paano siya kinatigan ng second division ng Comelec? Totoo ba yung kanyang petisyon? Or, baka naman, dahil sa pera, dahil meron nga aligasyon si Atty. Respicio at yung Atty. Pisaras na tumakbo bilang representative ng Bohol, kung saan nag-courtesy call daw ito kay Comelec Commissioner Chairman George Garcia noong 2024 by October yata yon. Ang sinabi lang niya, tinanong niya si Comelec George Garcia kung may papatubad ba ang Comelec laws o election laws. Anong assurance ba? Ganon yung tinatanong lang nung attorney na kumandidato. Ano assurance na may papatupad ang election laws dito po sa election proceedings sa nakaraang 2025 election? Ang sabi ba naman ni George Garcia, ito'y ayon kay Atty. Respicio, no? Hindi po sa akin galing, no? Ayon kay Atty. Respicio, ang sinabi daw ni George Garcia ay kailangan mo ng 300 million. Ganito muna. Una tinanong niya kung ilan ba ang botante diyan sa distrito nyo. 300,000. Ang sinabi ni George Garcia, kailangan mo ng 300 million para ka manalo. Hindi man direktang nangihingi si George Garcia, pero ganyan po ang style ng mga taong gobyernong kurakot. Kumbaga yung lagi nang naririnig natin ang lagay hindi man direktang nangihingi, pero nagpaparinig. Ganyan po ang style ng mga kurakot ng taong gobyerno. So, para ka nang nangihingi sa sinasabi mo, George Garcia, kung totoo man itong aligasyon nila Atty. Respicio. Kasi, bakit mo nasabi yan? Bakit mo nasabi sa isang kandidato yan parang bilang advice para siya manalo? Kailangan mo ng 300 million pesos. Meron po tayong election rules, election constitution, na hindi ka pwedeng gumastos ng malaki. Lalo na kung congressman lang ang itatakbo mo, mayroong gastos yan, no? May gastos na may limit yan. Bakit mo i-advise na kailangan mo ng 300 million pesos para ka manalo? Ano ba yan? Hinihingi mo o kailangan magbayad ng isang kandidato sa'yo para siya manalo? Ganyan po ang ang iisipin natin Di po ba? So, sabi ni Atty. Respicio, kung ikaw ay bibili ng boto, kung bibili ka ng boto for 2,000 pesos kada boto, gagastos ka ng 600 million pesos. Kung ang botante dyan ay 300,000. Ibig sabihin, mas mura pala sa Comelec kung magbabayad ka lang ng 300,000 kahit hindi ka na mga kandidato, kahit ang kandidato mo pakaway-kaway na lang, mayroon ka ng assurance, kapag nagbayad ka ng 300,000, mananalo ka na. So, daig mo pa, yung bumibili ng boto na 2,000 each kada boto or 3,000 each, gagastos sila dito ng 600 to 900 to 1 billion pesos. Hindi pa sila sigurado dahil kung dumirekta ka sa Comelec at nagbayad ka ng 300 million, daig mo pa yung kalaban mo na nagbabayad ng 2,000, 3,000 kada boto. Matatalo pa siya. Matatalo mo pa siya dahil direkta ka na sa Comelec. Sila na bahala. Ganyan po, garapalan po ang nangyari dito po sa eleksyon ngayon. Ang dami pong garapalan na pagnanakaw, pati itong pagmanipula ng eleksyon, garapalan na rin. Ang dami pong aligasyon dyan kay George Garcia. Nakita natin yung bilangan Yung bilangan biglang binawasan ng malaki. Ilang 5 million ba boto ni Bongo?
million din ang ibinawas nung medyo madaling araw na. Nung kinaumagahan bumalik yung boto. Talagang ang tindi. Ang tindi. Tapos magpapaliwanag si George Garcia, ganito, ganyan. Tinatanga lang yung taong bayan. Pero wala nang kredibilidad. Hindi na naniniwala yung taong bayan dito sa COMELEC. Ay, grabe. Grabe po talaga ang nangyayari ngayon. Tapos, yung lehitimong nanalo, kagaya ng Duterte Youth Party List, dahil nagsampa ng impeachment kay PBBM, ayan, hindi pinaupo. Baka makulong pa. Hindi na pinaupo. Ang tindi, di ba? So, kapag ikaw ay lumaban, nagsalita dito sa Marcos administration, ganyan ang gagawin sa'yo. Kagaya ng Duterte Youth. So, pananakot yan. Bilang warning, ang mangyayari sa inyo kapag nagsampa kayo ng impeachment kay PBBM, yan, matutulad kayo sa Duterte Youth. Kapag naman kayo ay sinisita nyo ang presidente, ang administrasyon, kakasuhan kayo. Tapos, maririnig natin sa mga mababait na salita nila, no? Na sila'y para sa bayan, para sa bansa, para sa mamamayang Pilipino. Antitindi. Antitindi po ng mga politikong ito. Ngayon lang tayo nakakita ng ganitong worst administrasyon. Napaka-worst. Lahat na ng kapalpakan, puro palpak. Walang accomplishment, walang proyekto, may programa, pero wala rin. Hindi rin matagumpay ang programa, kagaya lang ng 20 pesos na bigas. Hanggang ngayon, wala akong makita na 20 pesos na bigas, hindi ako makabili. Iilan lang po ang nakabili. Puro panggagago, panloloko ang ginagawa sa atin ng administrasyong Marcos na ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.